Welcome back mga kalinya, Chris Ampere po para po sa panibagong electrical tutorial videos. So this time po, pag-aaralan naman natin kung paano mag-wiring, mag-perform ng automatic transfer switch. So ito po ang ating mga kakailanganing mga industrial components or materials. Mangangailangan po tayo ng dalawang circuit breaker for our Meralco line or our normal supply and for our generator. Mangangailangan tayo ng dalawang magnetic contactor for our normal supply and for our generator also. So dalawang electromagnetic relays at isang multi-function relay. So kung bago ka guys sa channel nito, huwag po natin kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin po ang notification bell button para palagi po tayong updated sa mga panibagong videos. So, umpisahan na po natin ang ating gagawing wiring tutorial. Bago po tayo mag-proceed sa ating gagawing wiring tutorial, pag-aralan po muna natin sandali ang ating control circuit. So, ito po ang ating normal supply control circuit at ang generator supply control circuit. So, kung mapapansin nyo guys, hindi po ako gumagamit ng mga numbering sa ating mga contacts at sa ating mga components kasi para po sa akin, mas maganda po na matuto po tayo sa pagkilala ng mga normally open at normally closed contact lamang ng ating mga components kasi hindi po lahat po ng parts or materials or industrial components ay pare-parehas po ng mga numbering ng kanilang mga terminals. So kung mapapansin niyo po, normally open lang nakalagay, normally open, normally closed, and then dito po, normally closed, and normally open. So, wala pong numbering ang aking mga contacts. So, from our line 1 and line 2, so directly po nakakonekta ang ating relay. Once activated ang ating relay, sa normally open contact niya, magko-close siya. So, i-activate niya ang ating timer. And once activated ang ating timer, from the normally open contact ng ating timer, magko-close siya. So dahil deactivated ang generator supply natin, so from generator magnetic contactor normally closed contact, so ito po yung ating interlocking, ma-activate po ang ating normal supply magnetic contactor. So dito po muna tayo guys for activating our normal supply control circuit. So dito po muna tayo for our line supply. So from our circuit breaker, so, lalagay natin ng wire neto. So, ito yung pupunta sa A1 terminal ng ating electromagnetic relay. And then, from our electromagnetic relay A1 terminal, so, may i-bridge tayong wire. So, dalawa yung ating wire na ilalagay dito sa A1 terminal niya. So, according sa drawing, so siya yung pupunta sa common terminal ng normally open contact ng ating relay number 1. So itong wire nito, tulad nga ng sinabi ko kanina, ito yung ating ilalagay sa common terminal ng ating relay. So hihigpitan ko na rin ang wire nito na pumunta sa common terminal ng ating normally open contact ng ating electromagnetic relay. From the another side of normally open contact ng ating relay, so, ito yung wire na pupunta according sa ating drawing mga guys. So, ito yung wire na pupunta to activate the A1 terminal ng ating multi-function relay. So, i-connect ko na rin ang wire nito from our normally open contact ng ating electromagnetic relay papunta sa A1 terminal ng ating multi-function relay. So dahil ma-activate na ang ating multi-function relay, once activated ang ating relay, magkakaroon ng magko-close contact ang normally open niya, may supply siya from our A1, and then from this point ma-activate ang ating multi-function relay. So from this point, from the A1 terminal ng ating multi-function relay, so nilagyan ko na po ng jumper sa common terminal ng normally open contact niya, terminal number 15. So according po sa ating drawing, from the normally open contact ng ating timer,
So, ang another side niya ay pupunta sa normally close contact ng ating generator contactor. So, i-connect ko na o higpitan ko na ang wire nito from the another point of normally open contact ng ating timer. Pupunta siya guys sa normally close contact ng ating magnetic contactor ng ating generator as what interlocking. So, once activated ang ating generator, so mag-o-open siya, and then from the another point of our normally close contact ng generator contactor, siya yung pupunta sa A1 terminal ng ating normal supply contactor. From the another side ng normally close contact ng ating generator magnetic contactor, so ito na yung wire na pupunta sa ating A1 terminal ng normal supply ng ating magnetic contactor. So tapos na tayo sa pag-wiring ng normal supply control circuit. So ang kulang na lang natin mga guys ay ang neutral or line to terminal na siyang pupunta sa ating relay, and then na siyang pupunta sa ating timer, at siyang pupunta sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. From the line to or neutral terminal ng ating circuit breaker for the normal supply, so kukonect ko na po or higpitan na ang wire na ito. So according po sa drawing, so pupunta siya sa A2 terminal ng ating relay, and then from our relay mag-vibrate papunta sa A2 terminal ng ating timer at papunta sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. So ilalagay ko na po yung bridging na to. So ito yung papunta guys sa A2 terminal ng ating timer, and then from our timer sa A2 terminal niya, so dito siya. So ito yung wire naman na i-bridge natin na siyang pupunta sa A2 terminal ng magnetic contactor ng ating normal supply. So tapos na tayo mga guys sa pag-wiring. So mahaba lang, putulan lang natin ng konti sa pag-wiring ng control circuit ng ating normal supply. So higpitan lang po natin ang wire na ito. So tapos na tayo sa ating wiring tutorial ng normal supply. Dito naman po tayo for activating our generator control circuit. So from our line, pupunta siya sa A1 terminal ng ating relay number 2. So gagamitin ko pong kulay ng wire is kulay yellow. So sa combination po kanina ng ating normal supply is red and black ang ginamit kong wire. So for our control circuit sa ating generator control circuit, gagamitin natin is yellow and black. So i-connect ko na ang wire na to na siyang pupunta sa A1 terminal ng ating relay. So higpitan ko lang po. And then from the normally close contact ng ating R1 as our interlocking, so meron po siyang line supply from the supply of our circuit breaker for generator. So pwedeng dito tayo kumuha papunta sa ating common terminal ng ating R1, or pwedeng dito sa A1 terminal ng ating relay number 2. So para mas madali at mas maayos, so dito na lang natin kukuha sa A1 terminal ng ating R2. So luluwagan ko lang, and then isasama natin yung wire neto. So ito yung pupunta sa normally close contact ng ating R1. So sa common terminal ng ating normally close and open contact. So ilalagay natin dito siya sa ilalim. So ito ang common terminal ng ating relay. So higpitan lang natin ang
wire na ito na nagpunta sa common terminal ng ating R1. So, from the another endpoint ng normally close contact ng ating R1, so higpitan natin yung wire nito. So, according sa drawing, siya yung pupunta sa another endpoint ng normally close contact. So, ng ating normal supply contactor. So, higpitan ko na rin ang wire nito. And then, from the another side of normally close contact ng ating normal supply contactor, siya yung pupunta sa common terminal ng ating R2. And then, from the another endpoint ng normally open contact ng ating R2. So, once may current, may supply ang ating circuit breaker for generator, magko-close ito dahil normally open before going sa A1 terminal ng generator contactor. So, ilalagay na natin ang wire from the another endpoint ng normally closed contact ng normal supply contactor papunta sa common terminal ng, according sa drawing, ng normally open contact ng ating R2. So, ikita na rin natin. And then from this, from this point, so ito yung pupunta sa A1 terminal ng ating normal, ng generator contactor. So mga guys, tulad nga ng lagi kong sinasabi sa mga nakarang tutorial, ang ating baba ang common ng ating relay, ang gitna ang normally open, at ang taas, so ito, ang normally closed. So from the normally open contact, another side ng ating relay na normally open. So, i-connect ko na ang wire nito papunta sa A1 terminal ng ating generator magnetic contactor. So, ang kulang na lang natin mga guys ay ang neutral terminal or line 2 ng ating magnetic contactor papunta sa A2 terminal at papunta sa A2 terminal ng ating electromagnetic relay. From the line to or neutral terminal ng ating circuit breaker for our generator. So, connect natin ang wire nito. So, ito yung pupunta sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. So, may kasabay siyang wire kasi yung another side nito, tulad ng sinabi ko nga kanina, ito naman yung pupunta sa A2 terminal ng ating relay number 2. So, higpitan na rin natin ang wire na to papunta sa A2 terminal ng ating relay number 2. So, tapos na po tayo sa ating wiring tutorial. So, try po muna natin paganahin bago natin ikabit or ilagay ang ating mga indication light, pati na rin ang ating isang ilaw na i-assume natin na ating buong load ng ating residential or commercial or any industrial load mga kalinya. So, try na po natin kung tama ba ang ating ginawa. So, switch on po natin ang ating circuit breaker for our normal supply. So, dapat about 5 seconds pa bago mag-activate ang ating magnetic contactor for normal supply. So, switch on na po natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, na-energize po ang ating magnetic contactor sa ating normal supply. So, switch on ko na rin po ang circuit breaker for our generator. So, i-assume po natin sila na magkaiba ng supply voltage na pinagkukunan. Isang sa Meralco at isang sa generator. But, for the meantime, nilagyan lang po muna natin siya ng bridging. So, switch on natin. So, ayan. So, dahil iisa lang po ang aking timer na available. So, pag nawalan po o nagkaroon po ng power interruption, so ma-energize po kaagad ang ating magnetic contactor for our generator, pero naka-interlock naman po siya, hindi siya magkakaroon ng any shorted or pagsasalubong ng mga linya. So take for example po, nawalan po o nagkaroon po ng power interruption, so switch off po natin ang ating circuit breaker for our normal supply. So switch off po natin. So, kung mapapansin nyo po, na-energize or pumasok ang ating
supply line from our generator. So halimbawa po na-resume na po ulit ang nagkaroon na ulit ng supply ang ating Meralco or normal supply. So switch on po natin. So tingnan po natin kung ano mangyayari. Dapat ma-deactivate ang ating magnetic contactor from our generator supply, and then papasok ang ating supply from normal supply, pero naka-time pa siya ng 5 seconds. So switch on natin. So i-take consider na natin na nagkaroon na ulit ng supply from our Meralco. So na-deactivate ang ating generator, pumasok ang ating supply voltage for our normal supply. So pwede na po natin ituloy ang wiring tutorial for our indication light at paglalagay ng ating load na i-consider natin na load ng isang buong residential, commercial, or any industrial. So tuloy na po natin mga kalinya.